Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang resulta ng kanyang pagdalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit tulad ng mga nabuong kasunduan. Ibinahagi rin ng Pangulo ang mga napag-usapan sa bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Russia matapos ang kanyang pagkikibahagi sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kung saan nagsilbi siyang co-chair kasama si Russian President Vladimir Putin. Sabi ng Pangulo, naging mahalagang pagkakataon ito para suriin ang progreso ng partnership at talakayin ang mga susunod na direksyon ng kooperasyon sa gitna ng mga hamong pandaigdig. Natalakayan niya rito ang mahalagang issue. We exchanged views on significant regional and international developments, including the South China Sea and, of course, the situation in the Middle East. We also discussed ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples. Binigyang diin din niya na muling pinagtibay ng ASEAN at Russia ang pagpapalakas ng kooperasyon laban sa terorismo, transnational crime, cybercrime at iba pang non-traditional security threats, habang patuloy na pinapalakas ang ugnayan sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng ASEAN. Kasabay niya ng pag-aproba sa ilang mahalagang dokumento. The summit developed several key outcome documents that will shape the next chapter of our strategic partnership. These include the Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia, Unity in Diversity, 35 Years Together. This articulates our shared vision for the future. The ASEAN-Russia Joint Statement on Cultural Cooperation and on Energy Cooperation, and the ASEAN's Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, which serves as the principal roadmap for cooperation across the political, security, economic, and socio-cultural pillars over the next 5 years. Ibinahagi rin ng Presidente ang pagpapalalim ng ugnayan sa Eurasia, kung saan nakipag-ugnayan siya sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union sa usapin ng kalakalan, enerhiya, connectivity, agrikultura, turismo at pagtugon sa transnational challenges. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay President Vladimir Putin upang talakayin ang hinaharap ng ugnayan ng Pilipinas at Russia at ang posibleng pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang sektor. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. Nagpasalamat siya sa gobyerno at mamamayan ng Russia sa mainit na pagtanggap at matagumpay na pagdaraos ng summit at muling pinagtibay ang commitment ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga ASEAN Dialogue partners. Kenneth Pasyente para sa Bayan.